Sa isang pambihirang pagkakataon, personal na nakausap ng isang Pilipino sa Vatican, si Pope Francis. Ilang Pilipino naman ang naglilibot sa Roma para ipalaganap ang pagdarasal ng Rosaryo. Live mula sa Vatican City, may report si Cara David. Cara? Buongiorno Jessica, andito ko sa Piazza di San Pietro o St. Peter's Square. Sa ngayon makikita ninyo hindi masyadong marami yung tao dito, pero tuwing Wednesday, tuwing Miyerkules at Linggo, kung kailan yung general audience of the Pope at saka yung Angelus ni Pope Francis, talagang napupuno ng mga tao itong St. Peter's Square hanggang dito sa aking kinatatayuan sa labas na mismo ng railing. Kasi nga talagang sabi sa atin ng ilang mga pari dito sa Italia, simula daw nang maging Santo Papa itong si Pope Francis, talagang dumami raw yung mga nagbalik loob sa simbahan, dumami raw ang mga deboto, dumagdag daw yung bilang ng mga confessions at mga pumapasok sa simbahan. At hindi lang yan, pati yung mga Pilipinong deboto dito sa Italy ay nahipo rin ni Pope Francis ang kanilang mga puso. Sadyang kakaiba nga daw talaga yung sinasabi nilang the Francis effect. 12 taon ng janitor sa Vatican si Mang Florencio Ramos Jr. Kahit tila abot kamay na niya ang Santo Papa, sino ba naman daw siya para makalapit at makausap ang pinakamataas na lider ng simbahang Katolika? Kailan naman kaya tayo mapupunta? Sabi ko sa mga kasama natin, mahirap siguro dahil agency lang tayo. Pero noong 2013, laking gulat ni Florencio nang biglang ipatawag siya sa tahanan ni Pope Francis sa Vatican. Kami ang naglilinis sa mga sasakyan niya, lalo yung jeep niya. Katatapos lang daw noon ang bagyong Yolanda at nang malaman ni Pope Francis na Pilipino ang isa sa kanyang mga tagapaglinis, kinausap niya si Florencio at nagsambit ng dasal para sa mga Pilipino. Noong 1992, mapalad din si Florencio na masilayan si dating Pope John Paul II matapos matsyempohan sa isang simbahan. Kasama niya noon ang kanyang sanggol na anak na si Jason. Ngayon, naglilingkod na si Jason sa Vatican bilang gwardya sa St. Peter's Basilica. Blessing kami, araw-araw may blessing. Doon kami nagkatrabaho. It's a wonderful place. Araw-araw makikita mo lang ang plaza, ng holy place. Nakilala rin namin ang ilan nating kababayan sa Roma na naglilibot sa iba't ibang komunidad para ipalaganap ang pagdarasal ng Rosaryo. Paraan daw nila ito para tulungan ng Santo Papa na panatilihing buhay ang Katolisismo lalo na sa mga kabataan. May times na dito sa Europe, nakakalimutan ko, talagang nakakalimutan ko dahil sa trabaho, hectic ang schedule. Kaya ibinabawi ko, almeno, at least sa anak ko. Perché si parla di Gesù, cioè, non lo so. Because it talks about Jesus. Hanga raw sila sa kababaang loob ni Pope Francis. Jessica, kaninang tanghali ay nagkaroon naman tayo ng pagkakataon na makausap yung si Alan Holdren, isa sa mga nagre-report mismo dito sa Vatican. Kasama siya ng EWTN o yung isang Catholic news agency dito na everyday sinusundan lahat ng mga gawain ni Pope Francis. At sabi nila kahit sila nagugulat dito sa ating Santo Papang ito dahil he's always on the go. He sleeps 4 hours a day lang daw para daw walang kapaguran itong ating Santo Papa. At kahit daw merong rest time doon sa kanyang schedule, nagsisingit itong si Pope Francis ng kung ano-ano pang mga activities. In fact, kahapon nga daw, sinabi niya sa atin ay naisingit pa daw ni Pope Francis yung kanyang audience with Angelina Jolie. Nagpunta daw dito sa Vatican at nakipag-usap sa Santo Papa. Yan muna ang latest mula dito sa Roma. Balik sa iyo, Jessica. Cara, mukhang mas mainit ngayon ang panahon dyan sa Roma. Hindi katulad kahapon na balot ka. Right, Jessica. It's about mga 13 to 15 degrees Celsius ngayon. It's winter time pero 13 degrees Celsius lang at kanina nga ay umaaraw pa. Pero mamayang siguro mga in 4 hours magiging mas malamig na dito kasi ngayon 2:30 pa lang ng tanghali dito sa Roma. So medyo maganda pa yung panahon. Ang ganda nung kwento nung Pilipino na janitor na nakadalawang Santo Papa siya ang nakapicture pa with him, no? Ang swerte niya at kumusta ang trabaho niya diyan? Tuloy pa rin ang kanyang paglilinis diyan sa Vatican, Cara?
Yes, Jessica, itong si Mang Florencio, he's a very, very humble man, pero he's very proud. Talagang hindi siya nangingimik na sabihin na ako po'y tagapaglinis, pero ang nililinis ko ay ang sasakyan ng Santo Papa, yung Pope Mobile. Sabi rin niya sa atin, meron daw siyang litrato, meron din daw siyang pagkakataon na na-meet din daw niya itong si Pope Benedict. So 3 Pope na yung kanyang na-meet. Hindi lang daw siya nagkaroon ng pagkakataon na makapag-pa-picture dito kay Pope Benedict. Kasi medyo mahina daw itong si Pope Benedict nung kanyang na-meet at hindi masyadong ganun katulad ni Pope Francis na talagang yayakapin ka, hawakan ka at kakausapin ka daw talaga at handang makapagpa-picture sa'yo. Ilang araw na lang aalis na si Pope Francis dyan sa Vatican. Ito bang mga pagbisita niya sa Sri Lanka at sa Pilipinas, is it creating a lot of buzz dyan sa Vatican, Cara? Oo. Jessica, ito kasing pagbisita ni Pope Francis sa Sri Lanka at saka sa Pilipinas, para na itong naging tradisyon ng ilang mga Santo Papa. Si Pope Paul VI already did this, Sri Lanka and Philippines. Si Pope John Paul II, Philippines and then Sri Lanka. Tapos ngayon nga si Pope Francis. So, kanina nga nung nakausap natin yung ilang mga miyembro ng Catholic News Agency dito sa Vatican, tinatanong din nila sa atin, what is it with the Philippines at lagi itong binibisita ng mga Santo Papa at bakit gano'n na lang daw kalakas yung ating pananampalataya. They're also very excited kasi nakikita daw nila na kakaiba daw talaga yung devotion ng mga Pilipino at excited na daw ang buong Vatican na makita yung outpouring of love para sa Santo Papa. Kasi alam naman natin, Jessica, sa Europa, hindi na ganun karami yung mga talagang practicing Catholics at mga devotees. Pero they're just so overwhelmed na sa Pilipinas, buhay na buhay pa rin at saka ang Katolisismo at talagang very well loved ang mga Santo Papa sa mga Pilipino. Yun na nga, kaya all the more na dapat binibisita tayo ng mga Santo Papa. Pero alam mo, Cara, pag nakausap mo yung mga Vatican media dyan, kasi kagabi na-interview ko si John Allen ng CNN, no? Yung premiadong papal observer at biographer. At sabi niya, abay, nagpupustahan daw sila kung ilan daw ang expected na crowd dito sa Rizal Park. Tinatanong niya ako ng tip. Ang nasabi ko, 1 million. Yun ang recollection ko nung 1995, nung dumating si Pope John Paul II. Dito lang sa Quiapo ngayon, 5 million ang crowd estimate. So, tataasan mo yung estimate, tapos sabihin mo, pag kung sino manalo, bigyan nila tayo ng balato, ha? Oo nga, sige Jessica. Pero alam mo Jessica, sinabi rin sa atin kanina, ang concern nila, kasi they're also following yung events sa Pilipinas at nakita nila yung mga nangyayari dyan sa Nazareno. They're also very concerned, sabi nila, sana hindi naman magkaroon ng sakitan or tulakan kapag pumunta ang Santo Papa kasi kung yung pista ng Nazareno, dinadagsana at minsan nagkakaroon ng tulakan. Sana daw hindi naman daw mangyari sa pagbisita ni Pope Francis kasi posibleng dumugin din yung ating Santo Papa. Sinasabi na lang namin na matagal nang pinapaalala ng CBCP sa lahat ng mga debotong Pilipino na ito yung pagkakataong mapakita natin sa buong mundo na kaya nating maging disiplinado at may respeto tayo sa Santo Papa. Hindi tayo magtutulakan, talagang magiging taimtim yung ating pagsalubong sa Kanya. Maraming salamat sa'yo, Cara David.